Narito ng PTV Balita ngayon. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang matataas na lider sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia kung saan isusulong niya ang iba't ibang mahalagang interes o usapin ng bansa. Mula Indonesia, humingi tayo ng detalye mula kay Alan Francisco live. Alan? Audrey, andito ako ngayon sa Media Center ng 43rd ASEAN Summit and related summits. Dito nga yan sa Jakarta, Indonesia. Tulad ng nakikita nyo sa aking paligid, no, sa kanan ay makikita nyo yung malaking monitor kung saan ipalalabas dyan yung mga ganap dito sa makasaysayang event. Naririto no, yung iba pang mga global media o mga media sa iba't ibang bahagi ng mundo. Partikular, Audrey, no, mamaya ipalalabas dyan at pag-uusapan, of course, ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon kasi dumating ang Pangulo rito sa Indonesia kasama ang kanyang delegasyon. Base sa schedule of activities, today ay may one-on-one meeting ang Pangulo sa Indonesia Strategic Partners. Alas 10 naman, oras dito sa Jakarta, ay ang opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit. Inaasahan ang iba pang meetings ng Pangulo, partikular ang kanyang bilateral meetings sa ilang bansa gaya ng Vietnam, South Korea at iba pa. Audrey, ilan sa mga naunang nasabi ng Pangulo na pag-uusapan ang tungkol sa South China Sea, pagpapalakas ng food security, climate change at iba pa. Audrey, yung further updates kaugnay ng ASEAN Summit na ito ay aatid ko sa iba pang programa natin dyan sa PTV. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia, Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco. Para naman sa ating weather update, magiging maulan ngayong araw ang Batanes, Cagayan at Isabela dahil sa pagpasok sa bansa ng Bagyong Ining. Ang bagyo ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 900 at 15 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras. Ito ay mabagal na kumikilos ng pahilaga. Hinihila nito ang habagat na siya namang nagdadala ng kaulapan at pag-ulan sa northern at eastern section ng Northern Luzon, partikular na dito sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Makakaranas pa rin ng mga occasional rains ang Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Benguet, Abra, Pampanga, Bulacan, Cavite, Rizal, Batangas at Occidental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pagsilip ng araw lalo na sa Bicol Region at ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow nila kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.